Nakatanggap ka na ba ng message na seen lang? Nag-aantay ka ng reply pero wala? Naramdaman mo na bang parang invisible ka sa taong mahalaga sa'yo? Alam mo yung feeling na para kang tanga na nag-aabang, paulit-ulit mong chinecheck ang phone mo, umaasa na may notification, pero wala. Ilang oras, ilang araw, minsan ilang linggo. At ang tanging nakukuha mo ay katahimikan. At sa gitna ng katahimikang yan, may nagsisimulang kumulo sa loob mo. Galit, lungkot, pangamba. Takot na baka hindi ka na niya gusto. Takot na baka may iba na siya. Takot na baka hindi ka sapat. Pero ano kung sabihin ko sa'yo na ang tunay na problema ay hindi ang pagiging deadma niya? Ang tunay na problema ay kung paano mo hinahayaang wasakin ng katahimikang yan ang iyong kapakanan, ang iyong dangal, at ang iyong sariling halaga. Ngayong araw, hindi kita tuturuan kung paano mo siya papansinin ulit. Hindi kita bibigyan ng mga tricks o mind games para bumalik siya. Sa halip, tuturuan kita ng isang mas mataas na paraan, ang stoic na paraan, kung paano manatiling buo kahit na pakiramdam mo ay winasak ka ng hindi niya pagsagot. Bago tayo magsimula, comment ka kung taga saan ka, para naman mabati kita sa susunod kong video. At sa mga bago pa lang sa channel ko, kung meron kayong gustong request na topic, comment nyo lang sa baba at gagawa natin yan ng video. Masakit ang madedma. Walang ibang paraan para sabihin yan. Masakit dahil ramdam mong binalewala ka. Parang sinasabi sa'yo na hindi ka priority, na hindi ka importante, na hindi ka karapat-dapat ng atensyon. Naaalala ko pa noong nasa kolehiyo ako. May babaeng sobrang nagustuhan ko. Maganda ang usap namin. Lagi kaming nag-uusap ng malalim na bagay. Tumatawa kami ng malakas at pakiramdam ko, may koneksyon kami. Pero isang araw, bigla na lang siyang tumigil sa pagsagot. Walang paalam, walang dahilan, seen lang. Ghosting, yan ang tawag ngayon. Ilang araw akong nag-isip kung ano ang mali sa akin. Binalikan ko lahat ng sinabi ko. Sinuri ko bawat mensahe. Nag-isip ako kung ano ang nagawa kong mali. Nag-send pa ako ng follow-up message, yung tipong, "Hoy, okay ka lang ba?" Pero wala pa rin. At dun ko naramdaman yung pinakamalalim na kahinaan ko. Ang desperasyon. Desperado na akong makakuha ng atensyon niya. Kahit ano, kahit galit man lang niya, basta may response. Kasi ang katahimikan, kapatid, ay mas masakit pa sa pagtatalo. Ang katahimikan ay ang pagkakait ng iyong pagkakaroon. Para kang naging hangin, nandyan ka pero parang wala. At yan ang dahilan kung bakit nakakasakit ang dedma. Hindi dahil sa pagkawala ng babae, kundi dahil sa pagkawala ng kontrol. Dahil sa pakiramdam na wala kang magagawa. Dahil sa pakiramdam na nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan at ikaw ay walang-wala. Kaya ano ang ginagawa natin? Nag-double text tayo. Nag-like ng lahat ng post niya sa social media. Nag-comment. Nag-react. Naghahanap ng kahit anong paraan para mapansin. At habang ginagawa natin yan, nagiging mas maliit tayo. Nagiging mas desperado. Nagiging mas malayo sa taong gustong maging natin. Ang totoo, ang dedma ay hindi problema ng iba. Problema yan ng sarili natin. Kasi kung tayo ay matibay sa loob natin, kung alam natin ang ating halaga, ang katahimikan ng iba ay walang kapangyarihan sa atin. Kaya bakit ba tayo nasasaktan ng dedma? Bakit tayo umaasa sa response ng iba? Dahil may malalim na kakapit tayo, ang attachment. Nakakapit tayo sa idea na ang halaga natin ay nakadepende sa pagtanggap ng iba. Nakakapit tayo sa imahe na ginawa natin sa isip natin, yung imahe na kayo ay magkasama, na kayo ay magiging masaya, na siya ang dahilan ng iyong kaligayahan. Pero yan ang problema. Hindi natin hawak ang isip ng ibang tao. Hindi natin kontrolado ang damdamin nila. Hindi natin mapipili kung sino ang magmamahal sa atin o sino ang mag-iwan. Ang pilosopong Stoic na si Epicteto ay nagturo ng isang simpleng kaalaman. May mga bagay na nasa kontrol mo at may mga bagay na wala sa kontrol mo. Ang problema ng karamihan sa atin ay ginugugol natin ang lahat ng enerhiya natin sa mga bagay na wala sa kontrol natin. Wala sa kontrol mo kung magre-reply siya. Wala sa kontrol mo kung magugustuhan ka niya. Wala sa kontrol mo kung mapapansin ka niya. Pero alam mo ang nasa kontrol mo? Ang iyong reaction, ang iyong dignity, ang iyong sariling pagrespeto. Kapag nakakapit ka sa resulta na hindi mo kontrolado, ginagawa mong sanhi ng sakit ang sarili mo. Kasi umaasa ka sa bagay na walang garantiya.
Umaasa ka sa taong may sariling kalayaan. At dito pumapasok ang mas malalim na tanong. Bakit mo kailangan ng validation niya? Bakit mo kailangan ng atensyon niya para maramdaman mong may halaga ka? Ang totoo, ang pag-asa sa validation ng iba ay isang uri ng kahirapan. Kasi habang buhay kang maghihintay, habang buhay kang mag-aalala, habang buhay kang magdududa sa sarili mo kung ang halaga mo ay nakadepende sa tingin ng iba. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging manhid. Hindi yan tungkol sa pagpigil ng emosyon o pagiging robot. Ang Stoicism ay tungkol sa pagtatayo ng panloob na kalakasan na hindi naaapektuhan ng panlabas na kalagayan. Si Marcus Aurelius, ang pinakamalakas na emperador ng Roma, ay sumulat sa kanyang personal na journal. Ang mga bagay na hindi mo kontrolado, huwag mong problemahin. Ang mga bagay na kontrolado mo, gawin mo ang tama. Simple lang yan pero malalim. Kapag dinedma ka ng babae, ang tanong ay hindi bakit niya ako dinedma. Ang tanong ay, ano ang magagawa ko ngayon na may dangal at respeto sa sarili ko? At ang sagot? Wala. Walang gagawin. Dahil ang paggawa ng kahit ano para lang makakuha ng atensyon ay isang paraan ng pagkawala ng sarili. May isa pang prinsipyo ang Stoics na tinatawag na amor fati, ang pag-ibig sa kapalaran. Ibig sabihin, tanggapin mo ang lahat ng nangyayari bilang bahagi ng buhay at huwag magreklamo. Dedma ka? Okay lang yan. Yan ang nangyari. Tanggapin mo. Hindi ibig sabihin nun ay masama ka o walang halaga. Ibig sabihin lang nun hindi kayo para sa isa't isa. Period. At alam mo ang nakakatawa? Kapag tumanggap ka ng katotohanan ng walang resistance na wala na ang sakit. Kasi ang sakit ay hindi nanggagaling sa sitwasyon. Nanggagaling sa pagtanggi mo na tanggapin ang sitwasyon. Si Seneca, isa pang Stoic philosopher, ay nagsabi, tayo ay mas naghihirap sa imahinasyon kaysa sa katotohanan. Totoo yan. Hindi ka naghihirap dahil dinedma ka niya. Naghihirap ka dahil sa mga kwento na ginagawa mo sa utak mo. Baka ayaw niya sa akin. Baka may kasama na siyang iba. Baka pangit ako. Baka boring ako. Lahat yan imagined suffering. Kasi ang totoo, hindi mo alam ang dahilan at hindi mo rin kailangan malaman. Ang kailangan mo lang malaman ay ito, ikaw ay kumpleto kahit wala siya. Ngayon alam mo na ang prinsipyo. Pero paano mo ba talaga gagawin araw-araw? Una, itigil ang pag-check ng phone. Tandaan mo, bawat beses na chine-check mo ang phone mo, umaasa na may message siya, binibigyan mo siya ng kapangyarihan sa'yo. Bawat beses na naghihintay ka, binibigyan mo siya ng kontrol sa emosyon mo. Kaya itakda mo ang sarili mo. Check mo ang phone mo sa specific time lang. Huwag mo gawing extension ng anxiety mo ang phone mo. Gamitin mo ang phone para sa kung ano ang dapat. Tool, hindi obsession. Pangalawa, i-redirect ang enerhiya mo sa sarili mo. Ang enerhiya na ginugugol mo sa pag-iisip sa kanya, ilipat mo sa sarili mo. Mag-gym ka, magbasa ng libro, magsulat, maglaro, makipag-usap sa ibang tao. Gumawa ng kahit ano na nagpapabuti sa'yo. Kasi alam mo ang nangyayari kapag focused ka sa sarili mo. Nagiging attractive ka. Hindi dahil nagpapansin ka, kundi dahil may buhay ka. May direksyon, may purpose. At yan ang tunay na attractive. Ang taong may sariling mundo na hindi umaasa sa iba para maging buo. Pangatlo, magsulat ng journal. Magsulat ka ng mga nararamdaman mo. Ilabas mo lahat. Yung galit, yung lungkot, yung takot. Pero sa pagsulat, obserbahan mo rin ang sarili mo. Tingnan mo kung gaano karaming sakit ang galing sa assumptions mo, hindi sa facts. Si Epicteto ay nagsabi, ang mga tao ay hindi naapektuhan ng mga pangyayari, kundi ng kanilang interpretasyon ng mga pangyayari. Kaya baguhin mo ang interpretasyon mo. Sa halip na, dinedma niya ako kasi worthless ako, sabihin mo, dinedma niya ako kasi may sarili siyang buhay at desisyon, at yun ay wala sa kontrol ko. Pangapat, gumawa ng premeditation malorum. Ito ay isang stoic practice na nangangahulugang pag-iisip sa worst case scenario. Isipin mo ang pinakamasamang mangyayari. Hindi ka niya re-replyan. Okay, so ano ngayon? Mamamatay ka ba? Hindi. Mawawalan ka ba ng halaga? Hindi. Matatapos ba ang buhay mo? Hindi. Ang nangyayari lang, hindi kayo para sa isa't isa at maglalakad ka pasulong, yan lang. Simple. Walang drama. Kapag na-realize mo na ang worst case scenario ay hindi naman ganun kasama, nawawala ang takot. At kapag nawala ang takot,
nawawala ang desperasyon. Panglima, practice negative visualization. Isipin mo na wala na talaga siya sa buhay mo. Tapos na. Tapos tanungin mo ang sarili mo, okay pa rin ba ako? At ang sagot, kapatid, ay dapat palaging oo. Kasi kung ang halaga mo ay nakadepende sa presensya niya, wala kang sariling halaga. Pero dito papasok ang delikado. May isang bagay na kailangan mong bantayan ang ego mo. Kapag natutunan mo ang stoic na paraan, kapag nagsimula kang maging matibay at hindi na affected, may mangyayari. Magsisimula kang mag-isip. Tingnan mo, ang taas ko na. Hindi na ako umaasa. Hindi na ako affected. Ako ang pinaka-mature dito. At yan, kapatid, ay ego. At ang ego ay mas mapanganib pa kaysa sa desperasyon. Bakit? Kasi ang ego ay nagpapahiwatig na ikaw ay superior, na mas mataas ka sa kanya, na mas matino ka. At yan ay isa ring uri ng attachment. Attachment sa iyong sariling imahe. Si Marcus Aurelius ay nag-warn tungkol dito. Kapag nagawa mong gumawa ng isang mabuting bagay, huwag mong hingin ang papuri para dito. Ang reward ng virtue ay ang virtue mismo. Kaya kapag matibay ka na, huwag mong gamitin yan para magmalaki. Huwag mong gamitin yan para ipakita sa kanya na, ayos na ako, wala ka ng effect sa akin. Kasi yan ay passive-aggressive. Yan ay isa pang uri ng paghingi ng atensyon. Ang tunay na kalakasan ay tahimik. Walang kailangan patunayan. Walang kailangan ipakita. Gumagawa ka lang ng tama dahil yan ang tama, hindi dahil may audience ka. At tandaan, ang pagiging stoic ay hindi nangangahulugan ng pagiging malamig o walang malasakit. Pwede ka pa ring magmahal, pwede ka pa ring mag-alaga. Ang pagkakaiba lang, hindi mo inilalagay ang buong halaga mo sa kamay ng ibang tao. Kaya ano ang mangyayari kapag ginawa mo lahat ng ito? Kapag nag-practice ka ng stoicism sa buhay mo araw-araw, unang-una, makakakuha ka ng kapayapaan. Yung tunay na kapayapaan hindi dahil sumagot na siya, kundi dahil hindi mo na kailangan ang sagot niya. Hindi mo na kailangan ang validation niya. Kumpleto ka na sa sarili mo. At dun ka magiging tunay na malaya. Kasi ang kalayaan ay hindi ang kakayahan na kontrolin ang iba. Ang kalayaan ay ang kawalan ng pangangailangan na kontrolin ang iba. Pangalawa, magiging mas attractive ka. Hindi dahil nag-e-effort ka maging attractive, kundi dahil may peace ka. May confidence ka. May sarili kang direksyon. At ang mga babae, at ang mga tao in general, ay naakit sa mga taong may buhay, hindi sa mga taong desperado. Pangatlo, matututunan mo ang pinakamahalagang aral. Ang pag-ibig sa sarili ay hindi selfish. Ito ay kailangan. Kasi paano mo maibibigay ang respeto sa iba kung hindi mo maibigay sa sarili mo? Paano mo mamahalin ang iba ng malaya kung ang pagmamahal mo ay nanggagaling sa kawalan, hindi sa kasaganaan? Si Seneca ay nagsabi, ang taong nag-aasikaso ng sarili niya ay nag-aasikaso rin ng iba. Totoo yan. Kapag matibay ka, hindi ka pabigat sa iba. Hindi ka nagde-demand ng constant reassurance. Hindi ka needy. Ikaw ay isang partner na may sariling buhay. At yun ang tunay na kahanga-hanga. At sa huli matututunan mo na ang rejection, ang dedma, ang katahimikan, lahat yan ay biyaya. Kasi yan ang paraan ng universe para ituro sa'yo kung sino ang karapat-dapat sa'yo at kung sino ang hindi. Kasi kung totoong para sa'yo ang isang tao, hindi ka niya dedmahin, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya ipagpapalit. At kung ginawa niya yan, ibig sabihin hindi talaga kayo para sa isa't isa. At yun ay okay. Dahil sa mundo, may milyon-milyong tao. At may isa dyan na hindi ka kailangang pilitin na magustuhan ka, kasi natural na magugustuhan ka niya. Kaya kapatid, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Sino ang may hawak ng iyong kapayapaan? Ikaw ba o ang ibang tao? Kung ang sagot ay ang ibang tao, ngayon na ang panahon para bawiin mo yan. Bawiin mo ang kapangyarihan mo. Bawiin mo ang kontrol mo sa sarili mo. Hindi kailangan ng dramatic na confrontation. Hindi kailangan ng malaking announcement. Ang kailangan mo lang gawin ay magsimula. Magsimula sa maliit na desisyon. Huwag na mag-double text. Huwag na mag-check ng phone bawat minuto. Huwag na umasa. At sa halip, gawin ang mga bagay na may kontrol ka. Gumawa ka ng workout. Magsulat ka ng libro. Mag-aral ka ng bagong skill. Makipag-usap sa mga kaibigan mo. Gumawa ng kahit ano na nagpapalakas sa'yo. At tandaan, ang stoicism ay hindi one-time decision. Ito ay araw-araw na practice. May mga araw na matatag ka. May mga araw na mahihina ka.
At yun ay okay. Ang importante, bumabalik ka palagi sa prinsipyo. Ikaw ay kompleto. Ikaw ay sapat. Ikaw ay may halaga. Kahit sino pa man ang umalis o manatili sa buhay mo. Kaya ano ang stoic move na gumagana kapag dinedma ka ng babae? Ito, tanggapin mo ang katotohanan. Irespeto mo ang sarili mo. Magpatuloy ka sa buhay mo. Walang drama, walang galit, walang paninisi, tanggap lang, respeto lang, paglakad pasulong. Kasi sa huli, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung pinakamaraming may gusto sa kanya. Ang pinakamalakas na tao ay yung hindi nangangailangan na may gumustong sa kanya para malaman na may halaga siya. Ikaw ba ay handang maging taong yon? Ikaw ba ay handang mamuhay ng malaya, ng may dignidad, ng may respeto sa sarili? Kung oo, simulan mo ngayon. At kapag ginawa mo, makikita mong ang dedma na iniisip mong kahinaan ay naging sanhi ng iyong pinakamalakas na pagbabago. Salamat sa pakikinig, kapatid. Hanggang sa susunod na video, maging matatag ka, maging malaya ka, maging stoic ka,